massacre. Inang na sospek sa pagpatay sa sariling anak sa Antipolo, naharap sa reklamong parricide. Mga kaanak at kabarangay ng hazing victim na si Marvin Reglos, naging emosyonal sa pagdating ng kanyang labi sa Isabela. Cartoon character, high fashion animal print at kahit ano pang gustong disenyo, pwede nang ipalagay sa mga sapatos. Huwag pahuli, tutok na sa Unang Balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Nilamon na apoy ang isang warehouse ng grocery item sa East Service Road sa Parañaque. Tinatay 15 milyong pisong halaga ng ari-arian na ang natupok. Darito ang report ni Jay Sabale. Binutas ang sementong pader para mailusot ang mga hose at mabugahan ng tubig. Ang mga bakal na shutter gate, ginamitan ng forklift para maibukas at mapasok ang nasusunog na warehouse. Dagdag pahirap din ang malakas na ihip ng hangin kaya kinailangang ma-penetrate ang nasusunog na warehouse mula sa likod. Yung hangin pa ganun, hindi natin pwedeng salubungin, magsusukit tayo. Kaya ang maneuver natin dito sa likod, para ma-penetrate natin. Sir, sabi sa akin kanina ng isang firefighter natin kaya dahil dito sa likod kasi yung hangin daw pa ganon? Oo, kasi yan ang pinaka-best position dahil hindi ka maano ng usok. So nandito kami lahat, kahit nakadikit na tayo dito sa umapoy na bodega na to, hindi pa rin tayo nainitan dahil ngayong hangin ang nanggagaling dito. Nilamon ng apoy ang Suising Warehouse sa 146 East Service Road, Parañaque, pasado alas 11 ng gabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa buong warehouse dahil sa mga combustible materials na laman nito. Ang mga naka-imbak kasi sa naturang warehouse, mga grocery items na kanilang sinusupply sa mga malalaking supermarket sa Metro Manila. Sa tindi ng apoy, ang bubungan ng mismong pasilidad ay bumagsak na. Hindi rin agad napasok ng mga bombero ang bodega dahil sa mga nakapadlock na entrada nito. So kailangan din nilang i-secure yung mga gamit nila. At kung nagkasunog na yung mga may hawak ng susi, siyempre wala rin dito. Kaya puro forcible entry lahat yung ginamit natin. Walang napaulat na nasaktan sa naturang sunog. Pero ang mga empleyadong stay-in sa lugar ay kinailangang pansamantalang lumikas sa kanilang mga tinutuluyan sa warehouse. Tinatayang aabot sa 15 milyong piso ang halaga ng natupok ng apoy. Para sa Unang Balita, Jay Sabale, reporting. Kaugnay ng balita kaya makausap natin ang hepe po ng Bureau of Fire Protection sa Parañaque na si Fire Superintendent Manuel. Superintendent Manuel, good morning po. Good morning, Igan. Opo. Kamustahin lang po namin yung nangyayaring sunog ngayon dyan sa warehouse. Fire out na ho ba? Hello? Yes. Fire out na ho ba yung sunog? Superintendent Manuel, fire out na ho ba? Hello? Medyo malabo. Gusto lang po namin malaman kung fire out na ho yung sunog sa warehouse, Superintendent Manuel. Under control pa lang kasi hindi namin may fire out kagad dahil nga sa dami ng laman ng bodega. Yung mga grocery items kasi laman, kaya sa kailali-laliman, nandun pa yung apoy niya, kaya hindi ko may fire out muna ito. Okay. So, wala na talaga mapapakinabangan sa loob? Wala na, kasi may mga buo-buo pa, kaya lang hindi na talaga pwede for human consumption. Pero ito hindi na makakapaminsalan. May mga katabi ho bang establishmento ito? Wala. Meron, kaya lang may mga, may mga... Firewall, saka may mga daan siya na, nakapalibot dito, so maluwang yung area. Anong naging dahilan? Bakit ito nahirapan din ang ating mga bombero na maupula agad yung apoy? Anong mga factor? Unang-una, pagdating namin dito, sarado lahat. Sarado tong bodega. Tapos, walang mga gwardiya, hindi hawak nila yung susi. Ganun? So, kaya nagtagal nang isunog sa loob. Pag nagpagbukas namin, wala na, hindi na talaga namin makayang apulain. Wala ho ba siyang sariling sprinkler sa loob para nakatulong ho kahit papano? Itong kasing storage, depende kasi sa laman nito. Oo. At since luma na rin yung building, may
May 2 years kasi kaming binibigyan ng moratorium dito, so hindi pa naglalapse yung 2 years niya. Aha. All building kasi ito eh. Okay, doon sa ating po mga bumbero, may mga nasaktan ho ba sa pag-apula ng apoy na yan? Meron tayo nasugatan, yung mga sa salamin lang, pero minor injury lang. Alam na ho ba natin, Superintendent Manuel, yung pinagmulan po ng sunog na ito? Anong dahilan ho? Sa ngayon, inaalam pa namin. Okay. Ongoing pa yung mapping operation namin, so at saka hindi pa natin ma-confirm yung sa mga gwardiya kung saan talaga nagsimula yung sunog. Pero ulitin ko lang ho, sabi nyo may apoy pa sa may ilalim ha? Meron pa, ongoing pa. Okay, ingat po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Igan. Magandang umaga. Good morning, Fire Superintendent Manuel, ang hepe po ng BFP Parañaque. Sa ibang balita, posibleng dahil daw sa matinding pinagdaraanan. Kaya raw nagawa ng isang ina na gilitan ang sarili nitong anak sa Antipolo. Nakakulong na ang suspect na naharap sa reklamong parricide. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Ano pangalan niya, Ate? Analisa Francisco. Palaisipan kahit sa mismo mga investigador kung ano nagtulak sa isang ina para gilitan hanggang sa mamatay ang 5 taong gulang na anak ng lalaki bandang tanghali kahapon. Nakausap po namin pero wala po kaming maayos na sagot na makuha. Doon sa pag tinatanong namin siya, ang sinasagot niya tungkol sa Bible. Na siya raw yung sugo, siya yung laman. Pero mismong ama na ng suspect ang nagpaliwanag. Posibleng ang mga pinagdaraanan daw sa buhay ng anak ang tuluyang nakapagpadilim sa kanyang pag-iisip. Huwag raw sanang husgahan ng anak sa kanyang nagawa. Balo yan. Depressed yan. 4 ang anak niyan. Walang trabaho yan. Kundi magpaalila sa mga kapitbahay. Ang panganay sa 4 na anak ng suspect halos tulala rin sa nangyari. Kwento niya nung nakarang taon pa raw nila napansin ang pagbabago sa kilos ng ina. Iba yung kilos niya, nananait na ng... Pero dahil salat sa buhay, hindi raw nakuha maipagamot sa espesyalista ang suspect. Sasampahan po natin yung anak ni tatay, yung parricide po. Ipabayaan na po natin sa piskalya kung ano po yung magiging desisyon nila. Sa ngayon ay nakukulong sa Antipolo Police ang suspect kasamang iba pang mga preso. Nasa piskalya raw ang desisyon kung kakasuhan ba siya sa korte o inilipat sa isang mental institution. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Isang malagim na krimen po ang naganap sa Lopez, Quezon. 4 na miyembro ng isang pamilya ang minasaker sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ang hinihinalang motibo sa krimen, away sa negosyo. Narito ang exclusive report. Mag-aalas 9 ng umaga kahapon sa loob ng tahanang ito sa barangay Banabahin sa Lopez, Quezon. Natagpo ang duguan at walang buhay ang 4 na miyembro ng pamilya Osana. Pare-parehong may saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sina Teresita, 56 na taong gulang. Victoria, 40 taong gulang. Kim Zairine, 11 taong gulang. At Saint Jeric, na 6 na taong gulang lang. Sa pagsisiyasat ng scene of the crime operatives, nagtamo ng sugat sa kamay sina Teresita at Victoria. Palatandaang nanlaban sila sa sospek. Wala naman daw palatandaang ninakawan ng mga biktima. Sina Ricardo at Luceria Osana naman, na mga magulang ng 2 batang pinatay, wala raw sa kanilang bahay na mangyari ang massacre. Ayon sa mga investigador, posibleng paghihiganti ang motibo ng sospek na kinilala lang sa pangalang Oding. Tila nagkaroon umano ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawang Osana at ni Oding na dati nilang kasosyo sa negosyo. Matagal na raw nakatatanggap ng banta sa kanilang buhay ang mag-asawang Osana. Patuloy ang investigasyon ng Lopez Police